Magandang hapon, Ivan. Saan ba dinala si dating Senador Revilla? June, matapos itong return of warrant at pag-i-issue ng Korte ng commitment order para sa kasong malversation, mananatili muna sa kulungan itong si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Yan ay sa New Quezon City Jail sa Payatas. Yan ay habang hinihintay ang mga gagawing pagdinig sa kanilang kaso. Mananatili si Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas kasama ang iba pang akusado sa flood control scandal. Alinsunod ito sa commitment order na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division na may hawak sa kasong malversation. Naghain naman agad ng mosyon ang mga abogado ni Revilla at hiniling na payagang manatili sa Philippine National Police Custodial Facility ang kanilang kliyente bunsod umano ng security concerns. To protect him, not for anything, but it's for security reasons, for his safety. Maybe the courts can take judicial notice that there have been a lot of gang-related activities in certain confinements. That if he would be placed there without the proper protection, he would be placed at dire risk. Hindi naman ito pinayagan sa ngayon ng korte at sinabing maaari itong magbigay ng impresyon ng special privileges o kaya espesyal na pagtrato sa isang akusado. Samantala, naglagak ng piyansa si Revilla sa kasong graft na sabay na isinampa ng ombudsman nitong Biyernes. Bail was posted for the graft and corrupt practices. Magkano yun, ma'am? I'm not sure. I think it was around 90 more or less. 90,000. Yeah, at the moment, I believe it's already been signed. Attorney, elaborate. Bagamat nakapagpiyansa sa kasong graft, makukulong pa rin si Revilla dahil hindi agad-agad mapapiyansahan ang kasong malversation. Siyempre, nalulungkot kami. Pero, nire-respeto namin yung mga institution. And, yun lang muna. Samantala, itinakda naman ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig sa inihaing motion to transfer facility, arraignment at pre-trial ni Revilla sa darating na Biyernes, January 23. Ayon sa kampo ni Revilla, ang kanyang pagsuko ay hindi nangangahulugang guilty ito sa mga akusasyon, kundi pagpapakita ng buong kooperasyon sa gagawing proceedings ng korte. In fact, si former Senator Ramon Bong Revilla is actually eager for the judicial process to proceed. Bakit? Kasi so that the alleged evidence against him or the lack of it would finally be judicially scrutinized in keeping with the dictates of due process. So he trusts in the judicial process, he respects the judicial process, and he is confident that through these proceedings, the truth will finally be revealed. Ang mga taga-suporta ni Revilla hindi rin bumitaw upang ipakita ang malasakit sa dating senador. Nagtungo yung mamamayan ng Cavite dito ngayon upang ipakita yung aming suporta sa kanya dahil muli, binabanggit po namin, naniniwala kami na walang kahit na anong kinalaman si Senator Bong Revilla dito sa usaping ito at ipinakita ng buong pamilya Revilla yung tunay na paglilingkod at pagsiservisyo sa mamamayang Cavite sa panahon ng unos, sa panahon ng kalamidad. Kasama namin siya. Maraming salamat po sa response. Malinis po ang aking konsensya. June, bukod kay Revilla, ang kanyang mga kapwa-akusado na si Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig at Juanito Mendoza ay nagpunta rin ngayong hapon sa Sandigan Bayan. Natapos nila yung kanilang return of warrant at na-issuehan rin ng korte ng commitment order. Kanina, kung si Revilla ay humihiling sa Sandigan Bayan 3rd Division na manatili sa kustodiya ng PNP, itong si Juanito Mendoza ay planong hilingin sa Biyernes na manatili naman sa kustodiya ng NBI. Ito umano ay dahil sa kanyang grave medical condition na diabetes at heart disease. Samantala, habang hinihintay ang lahat ng pagdinig, ang kanilang mga motion, mananatili muna lahat sila sa New Quezon City Jail. June, matatandaan natin, lahat sila ay sangkot umano sa sabuatan sa Ghost of Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga
ng 92.8 million pesos. Yan muna ang balita mula dito sa Sandigan Bayan sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ju. Ivan, aapila pa rin ba ang kampo ni dating Senador Revilla na talagang mailipat siya ng kulungan? June, lahat ng apela ng depensa ay didinggin sa Biyernes, January 23. Kailangan kasi muna na maisagawa itong arraignment o yung maibigay o maipakilala sa mga akusado kung saan sila mga kaso lilitisin o didinggin ng korte. So babantayan natin lahat yan sa darating na Biyernes, June. Ano ba talaga ang nagbunsod kay dating Senador Revilla na talagang sumuko na lamang at kumbaga pagulungin ang gulong ng hustisya at kumbaga i-challenge itong kaso na ito? June, ayon sa legal counsel ni dating Senador Ramon Bong Revilla, yung ginawang pagsuko niya kagabi ay senyales lamang na hindi umano siya guilty dito sa mga alegasyon na ipinupukol sa kanya. Itong pagsuko ay simbolo rin anila ng pagtitiwala ni Revilla sa justice system ng bansa na sa pamamagitan ng gagawing mga paglilitis ay mapapatunayan ayon sa legal counsel ni Revilla na walang kinalaman ito sa anumang akusasyon sa kanya tungkol dito sa flood control scandal. At last na lang, Ivan, naitanong nyo ba sa kampo ni dating Senador Revilla na bagamat napagdaanan na ng dating senador yung ganyang pagkakakulong, kumbaga handa pa rin ba talaga siya sa mahabang proseso ng hustisya sa ating bansa? June, batay dun sa mga naging pati pag-usap natin sa legal counsel ni dating Senador Revilla, tiwala sila sa lahat na magiging proseso na gagawin ng korte. Bagamat dati nga ay mayroon na rin itong mga kaso dito sa Sandigan Bayan. Bukas ang kampo ni former Senator Bong Revilla Jr. na dumaan sa due process upang umano'y patunayan na wala talaga siyang kinalaman dito sa mga alegasyong ipinupukol sa kanya. Maraming salamat, Ivan Alvarez.